Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan nga natin itong naipasa sa akin na interview. Raw interview to ni Senator Amy. Okay? Yan, ng kaibigan natin na si Old Old Pinoy. Tama ba, Aaron? So ito nga, may tinanong dito kay Senator Amy. Pakinggan niyo mabuti yung mga naging sagot niya, including yung sinabi ni PRRD na si PBBM daw ay bangag. Napakasimple at maikli lang ang naging sagot ni Senator Amy rito. In response po sa opening statement niya kanina. Nakakatawa. Ceasefire daw. Wala daw bastusan. Siya naman yung nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nag-umpisa. Nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Yun lang. Ang reason po ni Mr. Uñate, kasi speaker talaga yung katulong nila for this speaker. How will that affect? Well, yun na nga yun na nga, ay a-assess natin. Hindi pa tayo tapos kasi marami pa tayong testigo. I don't want to make any judgments or to make any conclusions at this point. I think we will have to have another hearing. A very key personality will be Attorney Tony Abad. We will await his arrival from overseas. And I'm hopeful that he can enlighten us on what occurred. In the meantime, we thank the COMELEC for once again asserting that they will not proceed with the acceptance of any more signatures. At least nasabi at medyo natahimik ang ating takot at kaba na tuloy-tuloy ang pagtanggap ng COMELEC ng mga pirma. Kaya lang, dapat ipaliwanag anong gagawin dun sa mga dating pirma kasi wala naman deadline yun, hindi naman mapapaso o ma-expire yan. Baka gamitin naman sa ibang PI nila. Kaya kailangan maingat tayo. So iba't iba pang mga bagay na pinag-usapan, sa palagay ko, yung hidwaan ng dalawang kamera talagang kailangan pag-usapan sa iba pang pagkakataon at sa lalong madaling panahon. Ma'am, nasa Davao kayo nung nag-speech si dating Pangulong Duterte. Anong feeling niyo noon nung binabanatan niya yung kapatid niyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko na nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang re-revolution yung damdamin. Kung ano yung pinag-sorry ni Mayor Baste? Ano pong ipinag-sorry niya? Yung mga sinabi ni Presidente? Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry ka no. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre, tatay niya at saka yung ate niya. Ang pagtawag ni former President Duterte na drug-addict po si President. Ako, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kayang-kaya na nila yun. Bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga Nakakaloka. Yun lang ang masasabi. Thank you po, Sen. Okay guys, if I'm going to ask you the question, what do you think yung sagot na yon ni Senator Amy? This is my interpretation. Para sa akin, wala siyang inadmit at wala rin siyang dininay. Ang sinabi lang niya, nakakaloka. Even si PBBM, when he was asked about that, no? So nakita naman natin during that interview with PBBM, he doesn't want to indulge, no? Ayaw niya sagutin even the question. Sabi niya, if I remember it correctly, ayaw niya raw i-dignify yung sinabi ni PBBM. Guys, napakasimple lang nung tanong. Totoo ba o hindi? Yung sinabi ng PIDEA. Okay? Yung sinabi ng PIDEA. Yun sinagot nila dahil nadawit ang kanilang pangalan.
Sinagot nila dahil kailangan nilang i-clarify yung pangalan nila. Okay? Ayaw nilang madawit politically sa kung ano pa man ang meron. However, we all know naman that during the time ni PRRD, meron siyang mga listahan ng narcolist. Yun nga lang, ang pagkakasabi niya, nung panahon, okay, nung panahon nang siya ay mayor pa lang. Ang haba ng panahon na siya ay mayor. Hindi ba? Napakahaba ng panahon na siya ay mayor. So, kailan yun? Kailan yun nalaman? Kailan yung narcolist? At ano yung data na meron na pinangahawakan ng PDEA? Diba? Walang nagde-deny, pero wala rin nag-a-admit. Kasi kung totoong hindi totoo, I'm not saying na totoo, pero ang inaano ko lang, kung hindi yan totoo, it's very easy to deny it. Diba? It's very easy to deny it. For the record, hindi rin po ako naniniwala dun sa Pulveron video. Hanggat hindi ko nakikita. Hindi rin naman ako naniniwala sa Talyano. But definitely, that information will raise a question. Totoo ba o hindi? Ngayon, yung mga BBM supporters na yung inamin di umano ni PRRD na siya raw ay gumagamit ng marijuana. Bakit hindi niyo siya in-impeach ng panahon na nakaupo siya? Tapos it's coming from ano pa? It's coming from Inquirer pa. Mula sa mga Duterte hanggang sa mga Marcos, parang ano yan, Rappler. In a different level. Diba? Kung ano gusto niyong paniwalaan, paniwalaan niyo. Pero karapatan din ng iba na magtanong na gaya ko. Kung hindi yan dininay ni Senator Amy, ano ibig sabihin? Kung hindi yan sinagot ni PBBM, ano ibig sabihin? Kasi kung totoo naman na, kung totoong hindi totoo na siya ay nagda-drugs, he can easily deny that. Same thing with Senator Amy. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin ang inyong naiisip. Ano sa tingin nyo? Kung i-evaluate nyo yung pagkakasagot ni Senator Amy diyan sa naging tanong ng isang reporter, ano sa tingin nyo ang ibig niyang sabihin for not answering the question directly? See you in my next vlog.